Good morning mga kasambahay. Pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba natin mapapanatiling nasa healthy condition ang ating mga buto. Iisa-isahin natin yan mula sa ating proper lifestyle, paano natin mape-prevent ang ating mga pagrupok ng buto gaya ng osteoporosis at ibang sakit. And of course, syempre napaka-importante, meron bang mga diet para sa isang tao para maiwasan yung mga pagrupok ng buto at mga iba pang bone problems. Of course, yung pang-araw-araw natin ginagawa ay hindi natin alam na makakatulong sa ating mga buto. Number one, syempre, yung regular na ehersisyo na dapat hindi mabibigat, lalo na po yung sa ating mga nakakatanda sapagkat nagsisimula ng rumupok ang ating buto pagpalo ng 50 years old. Kaya kailangan pwedeng 30 to 1 hour na paglalakad under the sun kasi kasabay po yung vitamin D3 na tumutulong para mapalakas at parang mapatibay ang ating mga buto. Pangalawa, syempre kasabay nun yung ating mga kinakain. Kailangan nating mga maingat or tamang nutrisyon para sa ating mga buto. Lalo dapat mayayaman sa mga calcium, sa magnesium, sa mga zinc na makukuha natin sa mga milk and dairy products. Pwede rin natin makuha yan sa ating mga gulay, yung mga deep green vegetables, mga fruits, and of course yung mga legumes, mga lentils, maging yung ating mga medications sa ating mga maintenance medicines sa cardiovascular diseases, sa diabetes, at other chronic diseases ay nasasangguni natin kasi minsan nakaka-deteriorate din to or nakaka-aggravate para rumupok ang ating buto. Iiwasan din natin yung mga bone robbers o yung mga magnanakaw ng healthy buto natin, yung mga cartilage, yung mga fluids natin, especially yung mga mahihilig sa cola, yung mga soft drinks kasi nagpaparupok yan ng buto, lalo po yung mga artificial sugars, artificial sweeteners, at yung mga artificial preservatives ay nagpaparupok ng mga mahihinang buto natin. And then syempre kasabay nun, even the caffeine. So ingat din, lalo po yung mahilig sa mga kape. Ang sinasuggest natin, at least 1 or 2 cups of coffee, ang sinasabi nito natin ay yung tunay na kape. Hindi po yung mga instant, hindi yung process, at hindi malimit na ginagamit ang kape kasi even pag nasobrahan tayo, more than 2 cups a day, ay pwede rin pong mag-grab ng mga calcium sa ating mga buto. Maging yung phosphorus, pati yung potassium natin na tumutulong para mapatibay ang ating buto, ay pwede rin pong mag-grab. Even yung mga tsaa, may ingat din po tayo, lalo yung matataas na mga kantidad na may caffeine. So talagang lahat yan na moderation, although nakakatulong sa atin bilang stimulant sa iba, pero meron double-bladed pong result na makakatulong na parang lalong masumina at magkaroon tayo ng sakit na gaya ng osteoporosis at iba pong mga bone diseases. So ito po yung mga maganda nating advice na simple lifestyle nutrition na dapat nating matutunan.